Nagsimula na rin ng practice ang LA Lakers, ang bagong mukha ng kuponan sa pangungunayan ni Luka Doncic at Klay Thompson. Kaya niya palang pinili itong Miami Heat. At bakit hindi na lang siya bumalik sa Golden State Warriors? Ano kaya ang kanyang mga dahilan, no? Pag-usapan natin yan. So kahapon, nabalitaan nga natin na namaalam na itong si Klay Thompson dito sa Dallas Mavericks. Well, hindi naman talaga isinangtabi itong si Klay Thompson. Nagbago na kasi ang sitwasyon nila at hindi na naging contender ang Dallas. Matatanda natin ng 2024, kinuha itong si Klay Thompson para maging bahagi ng trio nila ni Luka Doncic at Kyrie Irving. Pero simula nung nawala itong si Luka at magkaroon ng injury issues ang roster, hindi na naging pareho ang direksyon ng team. At ang isa pa, nagbago ang role ni Klay Thompson. Inaasahan siyang maging pangunahing shooter pero bumaba ang kanyang production. Hindi na kumpara ito dati nung panahon niya sa Warriors. Sa Dallas, mas naging limitado na ang kanyang oras at hindi na siya naging starting lineup. Mas gusto na rin kasi ng Dallas na magbigay ng mas maraming minuto sa mga batang players at ayusin ang kanilang roster para sa bagong panahon. Kaya itong pag-alis ni Klay ay nagkaroon ng roster space itong Mavericks. Mismong si Klay Thompson, gusto niya pa rin lumaban para sa isang championship. At yun ang hindi niya nakikita dito sa team ng Mavericks. Humiling siya ng pagkakataon na mapunta sa mas competitive na team. Kaya nagkasundo sila ng Dallas na i-buyout itong kanyang natitirang kontrata. So sa madaling salita, hindi dahil wala ng silbi itong si Klay. Nasa 36 years old na rin itong si Klay. Kaya hindi na rin tugma ang kanyang timeline. Heto, napili niya ang team ng Miami Heat dahil gusto niya pang magkaroon ng pagkakataon na manalo ulit ng isang championship bago matapos nga itong kanyang career. Nadagdagan ng isang malaking pangalan tulad ni Giannis Antetokounmpo at may star na Bam Adebayo. Kaya sa tingin ni Klay, mas mukhang contender sila kaysa team ng Mavericks. Mas babagay kasi siya sa Miami. Kaya ang pinakamalakas pa rin na armas dito ni Klay ang kanyang 3-point shooting. Kailangan ng Heat na elite na shooter na magbibigay ng spacing para kay Giannis at Bam sa loob. Mas gusto niya ng mas malaking papel. Sa Dallas, hindi naging ganun kalaki ang kanyang impact at nagkaroon ng pagbabago sa roster. Hindi katulad dito sa team ng Miami, inaasahan siyang maging importanteng scorer at veteran leader. Kilala ang Heat sa disiplina, matinding training at pagkuha ng veteranong gustong manalo. Kaya posibleng yun ang nagustuhan ni Klay, ang environment na yun. Ito naman ang isang malaking tanong ng mga fans kung bakit hindi na lang siya bumalik dito sa Golden State Warriors. Hindi na raw kasi siya priority ng Warriors mga idol. At ang isa pa, nagbago na ang role niya sa team. Naranasan niya ma-bench at hindi na siya ang dating second star kasama ni Stephen Curry. Sinabi niya na kailangan niya ng isang pagbabago muli ng bagong environment para muling mahanap niya ang kanyang sarili. Mahigit isang dekada siya sa Warriors at mahal niya ang franchise. Pero parang eto daw ang kanyang naramdaman na natapos daw ang yugto ng karir niya. Kaya matapos ang hindi magandang resulta dito sa Dallas, naghanap ulit siya ng isang contender at napunta na nga dito sa usapan na team na Miami Heat. At sa tingin niya, dito niya daw makukuha ang kanyang panglimang kampyonato. Sa kabilang banda naman, nagsimula na ang practice ng LA Lakers. Nag-organisa kasi itong si Luka ng kanyang minicamp para sa Lakers teammate sa Slovenia. Layunin nito magkaroon ng chemistry, bonding at mas maagang pagkakaintindihan ng sistema bago magsimula ang NBA season. Marami pa naman bagong muka ang Lakers kaya malaking bahagi ng training ang ball movement, pick and roll ni Luka, depensa at eto nga ang kanilang mga bagong dagdag sa lineup. Kaya naman itong Lakers nagdagdag ng kanilang practice facility. Kabilang nga dyan ang bagong practice court para maayos ang kanilang training environment. Ito naman pinaka-importanting tanong sa practice nila ngayon. Kaya ba ni Luka nadalhin itong Lakers na bilang pangunahing superstar? At gaano kabilis mag-click ang kanilang bagong roster? Well, kayo ba mga idol? Ano kaya masasabi nyo, no? Pag-usapan natin yan sa comment section below.